Ayun, and start recording ulit mga kalapit na welcome sa isa na naman reaction video. So eto, hindi naman pala confirmed. Kasi akala ko na-absuelto yung yung mga, ang tawag dito, pumatay kay Jemboy. Yung pala haka-haka din lang. Heram tayo ng video kay Pinoy Mystery Channel. Title niya, kaya pala nakakalusot ang PNP sa mga kaso. Okay, simulan nyo na lang, mahaba eh. Kukunin na lang natin yung istorya dito kay Jemboy na, ha? Fast forward natin ng konti para, alive, alert, awake, enthusiastic. Okay? So, ganito yan. So, pakikinggan natin yung video ni Pinoy Mystery Channel, tapos i-correct natin kung meron. Tapos kung ako din yung may mali, i-correct nyo rin ako, 'di ba? Willing naman tayo magpa-correct. Pero gusto lang natin matuto para at least alam natin yung gagawin natin sa mga ganitong senaryo. Okay? And play natin 'to. Paano makakalusot sa pagpatay kay Jemboy? Paano makakalusot sa pagpatay kay Jemboy? So, iniisip ni Pinoy Mystery Channel kung paano daw makakalusot sa pagpatay kay Jemboy. Ay, Noong ikalawa ng Agosto, matapos makatakbo ang suspect na si Reynaldo Bolivar sa ginawang pamamaril, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan na ito ay nakalulan sa isang bangka. Noong nasipat ng mga pulis ang sasakyan, pinaulan na nito ng bala. Pero wala doon ang nanakbong suspect. Ang napaslangay, ang binatang si Jemboy. Nung sinuri ng Senado ang mga nasangkot, napagalaman na maraming protocols ang hindi sinunod ng mga sumugod. Kasama dito ang hindi pagbigay ng malinaw na babala sa marami daw protocols ang hindi nasunod. Ayon sa Senado ba yan o sa police mismo? Nakita niyo yung Nike Air ko? Jordan pala. Oh, isang paa lang putol yung isa. Di joke. Commercial lang yun. Okay, tuloy. Yung protocol daw hindi nasunod suspect bago nagpaputok. Ang pagpapaulan ng bala sa bangka kahit hindi kumpirmado ang impormasyon. Mm. Ang pagbaril sa isang walang bitbit o nakaakbang sandata. Ang hindi pag-record sa body camera habang nagaganap ang operasyon. Eto mga to ba, Pinoy Mystery Channel, mga narinig mo lang sa Senado? O may iba ka pang binabatayan? Kasi kung eto lang yung babatayan natin galing sa Senado, tapusin muna natin yung video mo. Ang pagdating ng mga investigador, pero kinagabihan na. Ang bawal na paggamit ng warning shots at bakit walang nagmo-monitor sa live view. Pero in fairness marami naman tama yung mga lapses ng pulis. Maraming lapses talaga yung pulis, maraming dapat kasuhan na dapat kasuhan. Okay? Pero mamaya natin ipoposisyon natin yung sarili natin kung bakit hindi dapat nasa Senado. Para at least alam din nila Pinoy Mystery Channel, kaya pala nakakalusot ang PNP sa mga kaso. Okay, tuloy natin. Dahil sa ilang hakbang ang hindi ginawa ng mga pulis, trahedya ang resulta. Isang inosenteng lalaki ang maling napatay. Bagamat inaresto na ang grupo sa Navotas, marami ang naniniwala na pansamantala lamang ito. Katulad ng maraming naniniwala na pansamantala lang ito. Bakit? Kasi iniisip nila, impluensya, ganyan. Hindi po, marami din pong pulis na nakakulong na matataas ang rango. Marami din pong, si Laila de Lima nga nakakulong eh. 'Di ba? Marami pong mga high profile na nakakulong, hindi nyo lang alam. Okay? So, bago po tayo mag-generalize, alamin nyo muna yung datos para para maganda yung reporting natin o yung pag-spread natin ng balita sa mga kababayan natin. Napakaraming pulis na nooy nakalusot. Ang pumaslang sa bata ay pwedeng maabswelto. Isa sa saklaw ng position of power ng buong kapulisan ay ang magdesisyon kung ano ang nararapat kung may krimen. Sila daw ang magdidesisyon na nararapat kung may krimen. Ulitin natin. buong kapulisan. Ang pumaslang sa bata ay pwedeng maabswelto. Isa sa saklaw ng position of power ng buong kapulisan ay ang magdesisyon kung ano ang nararapat kung may krimen. Sila ba may saklaw kung magdesisyon kung may krimen? Sila yung magpapatupad ng batas, tingin ko na humuli. Pero ang magdidesisyon, halimbawa nahuli, yung prosecutor, kung papasok yung kaso, okay? Ang natatanging may hawak sa kakaibang kapangyarihan sa oras ng kriminalidad. Kahit mali ang desisyon sa mata ng taong bayan,
Kahit taliwas sa Mali ang desisyon sa taong bayan. Bakit? Kasi pinakitaan nila ng pag-asa na matutulungan ng Senado, pero ano nangyari? Mababasura lang dahil sa walang kakwenta-kwenta-kwentang hearing na yan. Sayang pera, sayang oras. protocol ayon sa mga procedures, ay kaya itong palusutan. Paano ito nangyayari? Madali lang ang sagot. Kung pwede silang lumabag sa batas ng kalsada o road rules, magpagewang-gewang habang nagdadrive kung humahabol sa isang Iba ng ano yan ano ang tawag dito nagiging irrelevant na Pinoy Mystery Channel ha? ay kaya itong palusutan. Oh. Paano ito nangyayari? Madali lang ang sagot. Kung pwede silang lumabag sa batas ng kalsada o road rules, magpagewang-gewang habang nagdadrive kung humahabol sa isang kriminal, o kahit tumaliwa sa daloy ng trapiko kung may hot pursuit. Paano pa kung protocols lang ang lalabagin? Kaya mo bang patunayan yan? Kaya mo bang patunayan yan, Pinoy Mystery Channel? O baka mamaya nasisira lang yung mga kapulisan natin. Ako marami pa rin akong pulis na naniniwala ako na gumagawa sila ng mabuti. Although no isang araw ako pa yung nagtuturo sa pulis ko ano yung gagawin na pwede i-direct filing yung kaso. Siguro mga batang pulis pa yon. So, yun yung maganda pag natututo tayo sa batas, 'di ba? At least alam natin kung ano yung gagawin. Kita mo kahit papaano nakatulong pa ako sa pulis. Okay, tuloy. Ito ang hindi gaano nauunawaan nating ordinaryong taong bayan na pwedeng ipaliwanag ng abogado Kasi hindi ayaw ipaliwanag sa atin ng mga matitinding impluwensya, social influencer na ang gusto clout lang, ang gusto lang mag-poverty porn, ang gusto lang mag-grandstanding. At ang gusto nila matuto lang yung tao sa mahihirap na pag-iisip. Pero kung tinuturuan ng mga tao, kahit hindi naman abogado 'di ba? Halimbawa, may mga natutunan tayo, 'di ba? I-share natin ngayon sa mga kababayan natin na mas hindi nakakaintindi sa batas. Malaking tulong na 'yon. At least alam nila kung saan sila lulugar. Alam nila kung saan sila lulugar in case na magipit sila. So at least ako ganun, meron ako natutunan na ganun. At least alam ko kahit saan ako pumunta, na presinto o barangay man yan o anuman, alam ko yung karapatan ko. 'Di ba? O tuloy. sa korte ng paglabag ng pulis sa batas o protocol. Pakinggan. Mali yung taong bayan. Paano pa kung protocols lang ang lalabagin? Ito ang hindi gaano nauunawaan nating ordinaryong taong bayan na pwedeng ipaliwanag ng abogado sa korte ng paglabag ng pulis sa batas o protocol. Huwag mo nang antayin yung paliwanag ng abogado sa korte. Manood lang kayo sa YouTube, maraming abogado na nagtuturo. Andyan sila Attorney Libayan, andyan sila Attorney Claire, andyan sila Attorney Trixie, andyan sila Attorney Fiscal EJ. Di ba? Maraming abogado, si abogado at iba pa yun na nakikinig din akong ganun. Si Attorney Earltan. Di ba? Maraming abogado na pwede kayo matuto. Maraming abogado po nagtuturo ng batas sa YouTube na para hindi po kayo maging mangmang. Di ba? Problema man yan sa bahay, problema man yan sa lupa, problema man yan sa krimen, 'di ba? Problema man yan sa droga, kung paano ka mapapagaan yung kaso mo, may mga tinuturo sila. Tuloy. Tama man o mali, ay pwedeng sabihin na ito ang nakita nilang pinakaangkop at pinakanararapat na hakbang sa sitwasyon upang maresolba ang nagaganap na krimen. Maaaring ipagdiinan ng abogado na hindi sila sumunod sa tamang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng iba. Posibleng ipaliwanag din na ang kanilang paglabag ay kinakailangan upang malutas ang krimen. Pwedeng ikatwiran na ito ang kanilang last option. Hindi. I doubt. Mali, pero kinakailangan. At ang pinakamasaklap na pwedeng ikatwiran ng abogado sa korte ay si Jemboy ay isang collateral damage. Sa mga katwirang ito, pinaniniwalaan na marami ang maabswelto. Siyempre, pwera na lang kung may malupit na abogado na kakatawan sa pamilyang Baltazar na walang umpay na hahabol sa buong PNP. Sisilip Andyan na nga yung mga senador at magbubulgar sa systemic malpractice ng buong kapulisan. Sa kasalukuyan, inaresto na ang mga nasangkot sa pagpaslang at mayroon nang nakuwang magaling na abogado ang PNP upang tulungan mapawalang sala ang mga inaresto. Tama ang mga yun. pamilya naman ni Jemboy ay patuloy sa kanilang paghihinagpis. Marahil sa inaharap, malalaman natin kung mayroong masisila Si naman Jemboy ba? sa systemic malpractice ng buong kapulisan. Sa kasalukuyan, inaresto na ang mga nasangkot sa pagpaslang at mayroon nang nakuwang magaling na abogado ang PNP upang tulungan mapawalang sala ang mga inaresto. Habang Ang mga inaresto pala, kala ko yun sa pamilya ni Jemboy. Sorry naman.
Habang ang pamilya naman ni Jemboy ay patuloy sa kanilang pag-iinagpis. Marahil sa inaharap, malalaman natin kung mayroong masisintensyahan sa pagpaslang kay Jemboy o masasaksihan na naman natin ang kakaibang posisyon of power ng PNP at mapawalang sala ang mga namaril. Bagamat marami Stop muna natin dito Nakakaawa yung sa family ni Jemboy, no? Pinagkakitaan lang, ay, ginawa nilang issue lang sa Senate para mag-grandstanding sila. Tulungan nyo. 'Di ba? Tulungan nyo. Kasi hindi naman yung Senate yung proper hearing para ma-DN kung sino man yung talaga may kasalanan. Kasi hindi tayo pwede manghusga kasi innocent until proven guilty. So, saan mapuprove kung guilty yan? Sa hukuman. Hindi sa Senado, hindi man yan sa Congress. 'Di ba? Dalhin nyo na sa hukuman yan kasi nakakaawa yun si Jemboy para makuha niya yung hustisya niya. Para matutunan ng mga tao, ng mga kababayan natin. At matuto kayo na may proseso na kung alam nyo, hindi kayo wawalang yain kung may mga walang yaman na bulok sa sistema ng kapulisan. 'Di ba? Hindi ko nilalahat, pero maraming matitino. Okay? Pero ang pinupunto natin dito, sabi niya kasi, kaya pala nakakalusot ang PNP sa mga kaso, kasi po dinala sa Senado. Yun lang po sagot doon. Huwag yung dalhin sa Senado, yung mga ebidensya, idali nyo sa husgado. Yun yung tamang proseso. Doon magkakaalaman kung eto ba may ginawa, eto ba may ginawa, etong protocol na hindi sininod. Okay, managot sa batas, sino-sino kayong ganyan, isama nyo na lahat sa listahan, kulong. 'Di ba? Maglaban sa antayin yung hatol. Dahil ang batas ay wala namang kinikilingan. Kung nakita ng batas na talagang may nilabag tong mga to, may criminal act, may administrative na kaso at may criminal na kaso. So, yun ang kakaharapin na itong mga kapulisan natin. Okay? So, yun lang mga kalapid comment down below at medyo seryoso tayo ngayon. At paki-like ang video, hit na rin yung bahala kayo kung gusto nyo i-share, basta like nyo. Tapos mag-comment kayo ha. And stop recording.